Han, I always watch this show. It's my favorite. Ito na. Ay, Zainab, ba't ikaw gumagawa niyan? You can just ask Nezaket to bring us the food. Hindi, okay lang yun. Pagod na rin si Mrs. Nezaket. Ang dami niya kasing ginawa kanina. Can I ask for a lemon then? Sige. Nako, parang dito natuloy ako nakatira sa inyo. Alam mo namang hindi ako makakatulog ng walang TV. Oh, Bakit kasi walang TV sa guest room niyo? hindi kasi kami mahilig manood ng TV. Tsaka mas okay na wala sa kwarto. It really improves our sleep. Oh, according to whom? From experts. Bukas na bukas Albaya TV for every room. Pwede mang hindi mo nalang buksan. Tsaka para sa mga bisita. Can I also have some salt? Sige. May thyroid problem kasi ako. Yung non-iodized sana. Titignan ko. Alihan, she shouldn't do all these things dahil nandito naman si Nezaket. Sige, ako nang bahala. Ako nang magsasabi. Ito lang yung meron kami. Sige, di bali na lang. Bibili ako bukas. Okay. Mukhang magaling na yata ako ngayon. I feel good already. Alihan, tama ka. Baka panic attack nga lang talaga yun. Baka kasi dahil mag-isa lang ako palagi. I mean, paano na lang kung sakaling may mangyari bigla sa akin, di ba? Ay, I'm just glad I'm feeling better. Oo nga. Sige, bukas, I'm gonna teach you our mom's recipes. Abla, are you sure? I think you should rest first. Fine. Magugustuhan mo rin yun. Basta bukas, ha? Hello. Hello? Zera, matutulog ka na? No, I'm usually up at this time. Sakto pala. Ayun, gusto ko lang din sana mga musta. I'm okay. I'm super fine. Siyempre, dahil kausap mo na ako ngayon, di ba? Oo, wala yun. No. You got me wrong, Daener. That's not what I'm saying. Sige, okay lang. So, paano? Kita-kits na lang tayo ulit. Sige, bye. Okay, sige. See you. See you. Hello. Ano yun? Bakit? Bakit? I thought you ended the call. Hindi ko pa pala nababa. Para tayong bata, ano? Yung tipong ikaw na, hindi, ikaw na. Nagpapatagalan kung sino yung unang magbababa. Naku, never ako na ganun, no? Oo, ako rin. Narinig ko lang, pero hindi ko ginawa yun. Ang baduy nun. Zera, ito kasi, pwede bang, kunyari, kahit as friends lang, mag-coffee naman tayo tapos dinner kung pwede ka. O kaya dinner muna tapos coffee. Tingin mo, okay ba yun? Sige, sure. Just tell me when. Sige, bahala na. Tawagan na lang kita ulit. Sure, no rush. It's not a big deal. Okay, sige. Good night. Okay, good night, Daener. Ano na nangyari sa akin? Kinikilig ako bigla kay Zera. Nai-inlove na ba ako? Ano ba to? Parang nagugustuhan ko na si Zera. Ang hindi ko maintindihan, ba't nandun si Zerine sa bahay niyo? Mama, may sakit nga kasi siya. Alangan naman pabayaan namin. Zeno, alam mo naman nating may kaya siya. Dapat humanap siya ng taong mag-aalaga sa kanya. May pera naman siya, barya lang yun. Pag nasanay na siya doon, hindi mo na siya mapapaalis. Ang tagal na nilang hiwalay ni Halit, umaasa pa rin. Pero paano ko naman siya paaalisin? Sabihin mo bagong kasal kayo at gusto nyo kayo lang, di ba? Tama ka. Kakakasal pa lang namin, may issue agad. Ang akin lang naman anak, hindi magandang kasama niyo siya. Tingnan mo lang tong si Yildiz. Ay, nako. Nagsisisi tuloy ako. Ba't ba kasi sinabi ko pa sa inyo eh? Sabi naman niya, mawawala siya ng ilang araw. Kung ako sa'yo, hindi ko na siya pababalikin. Kakayan-kayanin ka ng iba pag ganyan. Hindi maganda yun. Mag-isip ka naman. Tingnan mo si Yildiz. Kita ko nga.
Hawak niya si Halit sa liig. Baka nasasakal na si Halit sa kanya. Siyempre, hindi naman literal yun. Okay lang si Mama. Basta mahal namin ni Alihan ng isa't isa, yun lang ang importante para sa amin. Bakit hindi ba ako mahal ng asawa ko? Wala naman ako sinabing ganun ah. Di mo ako Tama na nga yan. nagigits. Magkaiba naman kasi kayo. Tapos biglang ganyan. I really need to see you today. Tatawagan ko lang si Halit. Hello? Anong meron? Namimiss mo na ako, no? We need to talk, Yildiz. Sabihin mo na lang. Nabasa mo naman yung message ko, di ba? We really need to talk. Bakit? Basta, importante. Bakit ba ayaw mo pang sabihin? Not on the phone, dear. It's really important. Hindi ka yata pwedeng pumunta sa office ngayon. Kaya, dito na lang sa bahay. Pwede akong pumunta sa office kung gusto ko. Alright. Hindi na ako makikipagtalo. Hintayin kita sa bahay. Better come or else. You'll regret it. Sige. Okay. Bye-bye. Ano daw? May problema ba? Wala. Nagyayaya lang mag-dinner. Magkikita kami. Sige, papasok na rin ako. O sige, tara. Excuse me, yung bill please. Abla, good night Good din. morning. Wow, may kape. Ayos to ah. Halika and let's enjoy this coffee, Janer. O Abla, kumusta? Sa tingin ko, maganda yata ang gising mo kaninang umaga. Janer, dear. Lahat ng mangyayari ngayon may change our lives forever. Alam mo ba yun? Alam ko. Abla, paano kung niloloko ka lang pala ni Mr. Mustafa para sa pera? Kung sakali mang ganun, dapat humingi na siya agad. Pero ibibigay ko lang yung pera pag nakausap ko na si Yildiz. Diba? Oo nga naman, Abla. Kung may binabalak man si Yildiz sa akin, mas mabuti yata huwag niya nang ituloy. Ay, anong klaseng pamilya ba naman yun? Nasa kanila na ang lahat. May number ka ni Mustafa, di ba? Oo, meron. Tawagan mo nga siya. Bakit? May isa pa kasi akong request. Oo, ayan na. Bakit? Hello. Mustafa? Si Ender to. May nakalimutan pala akong sabihin sa'yo kahapon. Bago ko kausapin si Yildiz, I need you to drop by somewhere first. Saan naman? Sa office ni Zainab. Pag nakausap mo na siya, babayaran na kita. O sige. Okay. Mga anak, may titingnan lang ako doon, ha? Mag-ingat kayo. Sige mama, ingat din kayo. O sige, Zaino. Ingat ka. Huwag ka nang ma-stress kay Zerin. Oo na. Ay, Abla. Tara, hatid kita. Baka malate ka pa, magta-taxi na lang ako. Ah, ikaw bahala.
Welcome, Yildiz. Ba't mo ba kasi ako pinapunta dito? Kasi I know you're banned from going to the office. Kahit ilang tao pang bayaran mo, hindi mo ako mapipigilang pumunta doon. Bakit ba? Nagpapanik ka na ba? Yildiz, kung magsalita ka, parang di mo ko kilala. Why should I panic? I make plans. Anong gusto mong inumin? Wala. Gumagawa ka nga ng mga plano pero madalas naman palpak. Sige na, ano bang sasabihin mo? Nagmamadali kasi ako. Yildiz, kahit kailan, hindi ka na nagbago. Mahilig ka talagang makisawsaw sa mga bagay na wala ka namang pakialam. Anong tinutukoy mo? Nako, sa sobrang dami, hindi mo na rin tuloy alam. I know you're digging up my past about me and Kaya. Akala mo naman may mapapala ka, may patanong-tanong ka pang nalalaman. Ayun lang ba? Huwag kang mag-alala, hindi ko naman ipapagkalat. Pero pag ininis mo ko, baka hindi ko mapigilan. Ang bait mo naman pala. Pero baka magulat ka sa mga nalaman ko. I think we're in a stalemate now. Anong stalemate? You know my secret, but I also know yours. Pero, sure win ako. Tsaka, sigurado ako na pag nalaman to ng iba, masisira ka. Ender, pwede bang huwag kang magpaligoy-ligoy dyan? Bakit hindi mo lang kasi ako diretsuhin? Sure ka bang gusto mong malaman? You've always been like this. Siguro naman alam mo na ngayon na hindi ka talaga uubra sa akin. Pero this time, it's not your fault, Yildiz. Kung hindi mo sasabihin, aalis na lang ako. Alam mo kung sinong kasama namin kahapon? Ang iyong baba. He's a very charming man. I like him a lot. Just like you. He's also willing to do anything for money. Oh, Emir. Kumusta po? Okay lang. Pwede mo ba akong ipakilala sa boss mo? Gusto ko lang siyang kausapin. Sinong boss ba? Tsaka, bakit nandito po kayo? Si Zeynep yung boss mo, di ba? Opo. Yun, saglit lang din naman. Okay, sige, maghintay na lang kayo dito. Sasabihin ko. Ano pong gusto niyong inumin? Wala, salamat na lang. Sige. Sige, thank you. Zeynosh. Si Mr. Mustafa pala, kapitbahay ko. Gusto ka raw niya makausap. Sige, ako na. Thanks. Mera ba? Mera ba? Zeynep po. Mustafa pala. Doon na lang po tayo sa office ko. Sige. Salamat. Dito. Bagong lipat po ba kayo? Oo. Kakalipat ko lang din. Nito lang. Ayos. Maupo kayo. Hindi rin naman ako magtatagal. Okay. Bakit? Ano po bang maitutulong ko? Nandito ako dahil may gusto akong sabihin sa'yo. Sige, ano po yun? Kaya ako andi dito kasi hinahanap ko yung anak ko. Matagal kaming nagkalayo. Sa totoo lang, kakilala mo rin siya. Ganun po ba? Sigurado ako, kilalang kilala mo yung anak kong yun. Kilala ko po? Kilala mo. Si Yildiz. Yung akala mong kapatid mo, anak ko siya. Tsaka, yun pala. Ako ang pumatay sa baba mo. So ayun, alam mo na bang hindi mo pala tunay na kapatid si Zeynep? Anong sabi mo? It's actually not surprising. Hindi kayo magkamukha ni Zeynep. Obvious namang hindi kayo magkapatid. Hindi totoo yung sinasabi mo. Pinatay ng baba mo ang baba ni Zeynep.
Alam mo rin ba yun? Anong kasinungalingan yan? Yildiz, sa tingin mo ba sasabihin ko to sa'yo nang wala akong ebidensya? I'm pretty sure that you must be super confused right now. Kasi hindi nga naman ganun kadali tanggapin na yung inaakala mo kapatid mo, iba naman pala ang totoong baba niya. Tama na, huwag ka nang magsalita. Why? You should be thanking me. Isipin mo nga, kung hindi pa pala dahil sa akin, ituturing mo pa rin kapatid yung hindi mo naman... Go ahead, run to your half-sister. Malamang sinabi na din ng baba mo ang totoo sa kanya. Please lang, labas. Lumabas ka na! Emir! Alihan! Paalisin mo nga siya! What's wrong, Zainab? Niloko ako ng magaling mong mga magulang habang nagpakahirap ako sa trabaho. Kaya nga mabuti na lang talaga, tinuluyan ko na rin siya. Umalis ka na dito. Umalis ka. Ikaw siguro yung asawa niya. Congrats nga pala. Sana maging masaya kayo. Umalis ka na! Security! Itanong mo na lang sa mama mo. Umalis ka na! Si Yildiz at ang mama mo, Labas! alam na nandito ako ngayon. Labas! Itanong mo na lang. Tara na po. Bitawan mo ako! Anong sinabi niyo? Bigi ka ba? Ang sabi ko, hindi niya tunay na kapatid si Yildiz. At pinatay ko ang baba niya. Ngayon, alam niyo na rin. Zainab? Alihan! Oh, relax. Alihan! Maupo ka muna. Come. Sabi niya, pinatay niya daw ang baba ko at hindi ko daw kapatid si Yildiz. Ano? Oo. Totoo kaya? Hindi. Alihan, paano yun? Wait, I'll get some water. Nasli! Yildiz! Anak, bakit? Ano bang nangyari? Si Mustafa. Anak rin ba niya si Zainab? Ano? Iisa lang ba ang babam namin? Sumagot ka! Yildiz, hindi ko rin alam! Anong klaseng ina ka? Paano niyo nagawa sa amin yon? Wala kang kwenta, bitawan mo Teka, ko! Yildiz, wag. Dito ka muna, please. Huwag kang umalis. Pasensya na talaga. Hindi ko kaya. Ba't mo ginawa yun sa amin? Wala kang kwentang ina! Ba't di mo sinabi? Kung tinagawin mo sa amin na mag-iiba palang babam namin, ano pang hindi niyo sinasabi sa amin? Yildiz, pasensya na talaga. Magkapatid kayo. Walang makakapagbago nun kahit ano pang mangyari. Tumayo ka dyan dahil hindi na ako naaawa sa'yo. Ilang taon niya na pala kaming niloloko. Pinatay ng babam ko ang baba niya. Nangyari ang lahat ng yun dahil sa'yo. Alam mo ba na kinuusap ng mamamatay taon na yun si Zainab? Yildiz, wag. Teka lang. Pupuntahan ko si Zainab. Umalis ka na sa buhay namin. Yildiz. How do you feel? Hindi ko alam, Alihan. Kausapin natin ang mama mo. Baka naman hindi totoo yun. Baka nanggugulo lang siya. Hindi pa tayo sigurado. Don't worry, we'll get to the bottom of this. We'll find out the truth, Zainab. Okay. O sige, halika na. O sige na. Go back to work, guys. Go ahead. Sige. We'll get going. What is it, Ender? It's really important, Halit. Ano yun? I mean, hindi siya importante sa akin, pero I believe this really concerns you. Ano ba yun, Ender? Tell me. Yildiz's baba came to me. Ano? Nung nakilala ko siya, nalaman ko na agad kung kaninong nagmana si Yildiz.
What do you mean he came to you? Bakit daw? Ewan ko kung paano niya nalamang hindi kami magkasundo ni Yildiz. And he said you didn't want to meet him. He wants to tell me something in exchange for money. Pero tingin ko, ikaw talaga ang target ng lalaking yun. Wala siyang mapapala. Ba't ko siya harapin? Well, I don't really know. Baka akala niya kasi na makakausap ka niya. Bakit daw ba? Zainab and Yildiz are only half-sisters. And he killed Zainab's father kasi he's Asuman's lover. Ano? Grabe talaga, di ba? Pero di na rin ako nagulat. I can't believe it. Alam mo, Halid, naawa ako sa'yo dahil naapektuhan ka sa gulo ng pamilya ng asawa mo. Pero syempre naman, choice mo pa rin ang lahat ng yan. Alright, Ender, enough. Malis ka na dito. Buti nga sana kung yun lang. May iba pa ba? Meron pa. I invited Yildiz at sinabi ko sa kanya, ang akin lang, huwag nang dumakito at huwag madamay si Erim. Dahil kilala naman natin si Yildiz, may ugali talaga siya. She thought I was working with him. Alam niya rin kasi kung anong ugali mo, Ender. Ba't ko naman siya iisipin? Hindi ko na rin problema yon. Basta para sa akin, si Erim ang priority. Yun lang. Hindi dapat malaman yun ni Erim. Not just that, Halid. Alam mo ba ang ginawa sa akin ni Yildiz nung sinabi ko sa kanya? What happened? I get angry whenever I think about it. Sinampal niya ako. Ni Yildiz? Oo. That woman literally slapped me earlier and I really can't believe it. Hindi ko na lang siya ginantihan dahil kahit kailan, hindi talaga ako papatos sa mga katulad niya. She even threatened me before leaving. Sabi niya, papaalisin niya ako dito. Alam mo kung anong gagawin niya? As usual, gagawa ng storya na kami daw ni Kaya. Maybe she was just shocked. Of course that's shocking. Pero, tignan mo naman ang ugali niya. I mean, paano ba talaga mag-isip ang babaeng yun? Kailangan niyang manakit kasi nasaktan siya? But I give it to her ignorance. Ako na lang ulit ang mag-a-adjust para sa kanya. I understand, Ender. Enough. Hindi tama yun, Halit. Dapat talaga sabihan mo siya. Baka mamaya, pag wala siyang magawa, susugurin na lang niya ako sa bahay ko. Oo na, Ender. Enough. Fine, I'll leave. Pero pag sabihan mo siya, I'm sorry for bothering you. Oh, that's what you get. Buti nga sa'yo. Sino? May nalaman po ako kanina. Alam ko. Totoo ba yun, Mama? Bakit? Paano? Mama! Sino? Alam kong galit kayo sa akin. Anong galit? Sa tingin niyo ba galit lang ang nararamdaman ko ngayon dahil sa ginawa niyo sa amin? Ha? Sinungaling kayo! Ayaw na kita makita! Ang alam ko lang, masamang tao si Mustafa. Papatayin niya dapat ako nung lumaya siya. Tapos, nalaman niya ang asawa ni Yildiz si Halit at gusto niya ng pera. Yun ba ang tinatanong ko sa inyo? Ha? Bakit hindi mo masagot yung tanong ko? Kung kailan tumanda na kami, ngayon pa namin nalaman na magkaiba pala ang baba namin at kung sino ang pumatay sa baba ko. Bakit? Yun ang gusto ko malaman. Paano ko naman yun ipapaliwanag sa inyo, Zeno? Nung tumanda na kayo, hindi ko na nasabi. Natakot akong magagalit kayo sa akin. Natakot akong baka mawala kayo sa akin. Natakot ka pala mawala kami? Natakot ka mawala kami? Zeno! Zeno, please huwag kang umalis. Mrs. Asuman. Zeno! Mrs. Zeno, Asuman, dito ka lang. bigyan na lang po muna natin siya ng oras. Alihan, hindi ko kayang mabuhay nang wala sila. Alam ko. Pero bigyan niyo po muna siya ng konting oras. Tatawagan ko na lang kayo. Tulungan mo ko. Pasok na kayo. Sige po. Sige po. Alihan.
Hello, Yildiz? Tinatawagan ko si Zeynep, hindi siya sumasagot. Paalis na kami sa inyo. Nag-usap silang dalawa. Saan kayo pupunta? Okay lang ba siya? Ewan ko pero hindi talaga siya okay. I'll just call you later. Sabihan mo ako, susunod ako. Sige, gano'n na lang. Zeynep! Zeynep! Halika nga dito. Abla. Abla, ang sakit. Okay ka lang. Hindi ako okay, Abla. I'll be in the car so you two can talk. Salamat, Alihan. Zeynep, okay ka lang ba? Hindi talaga. Abla, bakit hindi mo sinabi sa akin to? Zeynep, maniwala ka, kailan ko lang din nalaman. Pumunta yung lalaki yun sa bahay niyo, pati sa akin nung wala ako. Bakit ba kasi hindi niyo na lang sinabi sa akin? Bakit tinago niyo pa yun? Zeynep, sorry. Kasi nga nung nalaman ko, malapit ka na rin ikasal nun. Pero kanina ko lang nalaman kay Ender na magkaiba tayo ng baba. Abla, paano na ngayon? Magkapatid lang pala tayo sa ina. Pinatay ng baba mo yung baba ko kaya hindi ko man lang siya nakilala. Ang gulo na ng buhay ko. Oo, Zeynep, kahit ako, nakakagulat nga. Pero kasi, wala na tayong magagawa doon. Hindi naman natin kasalanan, di ba? Oo. Basta mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Zeno. Hindi kita iiwan. Abla talaga kita. Magkapatid talaga tayo. Oh, huwag ka nang malungkot. Basta walang magbabago sa ating dalawa. Simula noon, tayo lang magkakampi, Zeno. Pag malungkot ako, ikaw ang nagpapasaya sa akin. Basta kung kailangan mo ako, nandito lang ako palagi bilang abla mo. Iisang mama natin. Kahit anong mangyari, huwag mong kakalimutang nasa tabi mo lang ako. Ako rin. Pangako ko sa'yo yan. Hindi magbabago yun. Okay ka lang. Alam ko nasaktan ka rin. Oo, pero huwag mo akong isipin. Huwag ka na umiyak. Kahit anong mangyari, kapatid pa rin kita. Hindi magbabago yun. Abla. Halit? Nabalitaan mo rin ba? Yes, I know. Alam mo na ba lahat? Na magkaiba kayo ng baba ni Zeynep? So, hindi yun importante sa'yo? I'm really just worried about you, Yildiz. Si Zeynep. Bakit ganyang kahalit? Hindi mo man lang ako yayakapin at tadamayan dahil sa mga nangyari sa amin. Parang wala lang sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko? Nalulungkot din ako. Pero hindi ko kasalanan ngayon na hindi ko nalaman na magkaiba pala ang baba nyo. Tigilan mo lang ako. Halit ang sama mo. Ba't ka nagagalit? Totoo naman, di ba? Pero hindi yun ang point. Gusto kong damayan mo ko. Ang gusto ko lang naman sana maramdaman na nandyan ka para sa akin. Yildiz, ano ang pinagsasabi mo? Isipin mo nga, babayaran ko ba yung baba mo kung wala akong pake? Pasensya ka na ha. Salamat din pala at binayaran mo si Baba. Yildiz, naiintindihan ko na malungkot ka pero maliit lang na problema ito.
Matanda na si Zeynep. She'll be okay in a couple of days. Sigurado ka ba? Oo. Basta balak namin hindi na kami makikipagkita kay Mama. Talaga? Dapat nga yata noon pa sana. Congrats. Ngayon, si Yildiz, naipit na siya. Ano pa kayang sasabihin niya kay Halit ngayon? Wala na. Bakit? Kasi inunahan ko na siya. Abla, dapat siguro sumulat ka ng libro. Lahat naman na sumusulat. Sure ako, bestseller yun. Why not? I'll think about it. Tapos noon, i-celebrate natin. Ha! Pero Abla, naaawa talaga ako kay Zeynep. Ba't ka naaawa sa kanya? Hayaan mo na siya. Total, milyonaryo rin naman ang asawa niya. Sa tingin ko nga, she doesn't really regret na hindi niya baba yung mamamatay tao na yon, di ba? Naku, Abla, magkaiba tayo mag-isip ni Zeynep, kaya hindi na lang ako magsasalita. Well, mabuti na lang kung ganun. Isipin mo, di ba? Si Yildiz, hindi mo pala kapatid. Ibig sabihin, hindi ka anak ng kriminal na yon. Ang swerte niya. Buti na lang, di ba? Pero FYI lang, may ginawa naman ako mabuti. Naku, baka naman sa sobrang bait mo, lumagpas ka pa sa langit niyan. Oo, di mabuti. Ba't ka nandito? Mr. Halit, kakausapin ko lang ang anak ko. Tayo mag-usap muna dun sa office. Aisel, sabihin mo si Yildiz. Alam ko na kung anong sasabihin mo at naiintindihan kita. Asuman, dahil sa mga kasinungalingan mo, hindi na kami matatahimik dito. Si Yildiz iyak ng iyak sa kwarto namin. Siguro ganoon din si Zeynep. Anong klase kang ina? Sana hindi magmana si Yildiz. Hindi mo ba alam kung anong ginawa mo sa mga anak mo? Maniwala ka man o hindi, hindi ko talaga ginusto to. Paano hindi mo ginusto? Sabihin mo nga. Dapat inasahan mo na ito. Ano ka ba? Mr. Halit, natakot ako. Akala ko sasaktan kami ni Mustafa. Tumigil ka na. Parehas lang kayo. Sinaktan mo ang mga anak mo. Wala ka rin talagang pinagkaiba kay Mustafa. Hindi ko talaga alam na mangyayari to. Gusto mo maniwala ako sa'yo, ha? Sige. Pababa na rin si Yildiz. Saka, sa susunod, ayaw na ulit kitang makita dito. Tandaan mo yan. Bakit ka nandito? Dahil sa inyo. Tigilan mo na yan. Yildiz, samahan mo ako sa kanya. Alam kong malaking kasalanan ko sa inyong magkapatid. Pero kahit sa huling pagkakataon, baka pwede mo kong samahan. Alam mo bang lagay ni Zeynep ngayon? Pinuntahan ko siya kahapon. Gulong-gulo siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Dahil yun sa'yo. Hindi naman kayo nag-aaway, di ba? Hindi mangyayari yun. At walang makakapaghiwalay sa amin. Yildiz, sana naman iintindihin mo ko. Hindi ko naman talaga yun sinadya. Paano kita maiintindihan? Ikaw mismo ang naglagay sa amin sa sitwasyong to. Oo, tama ka. Kasalanan ko lahat to. Pero please, anak, pagbigyan niyo naman ako. Paulit-ulit ka lang din naman. Mas okay kami kapag wala ka. Kaya mabuti pa lumayo ka na lang. Yildiz, hindi ko masabi sa inyo para hindi kayo mag-away. Nananahimik lang ako para hindi kayo magalit sa isa't isa. Anong gusto mo? Sabihin ko sa kanya na ang baba mo ang pumatay sa baba niya? Akala ko mas makakabuti yun. Pero mali na naman ako.
Siguro nga dapat lumayo na lang ako. Mama! Halika. Dito ka na muna. Zeynep, drink some water. Thank you, ah. Baliw talaga yung taong yun. Nakatingin siya sa mga mata ko nung inamin niya. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko ngayon. Kawawa rin si Abla. Nalaman niya na ganun pala ang baba niya. Pakiramdam ko hindi niya mahal si Abla. At alam kong masakit yun. Wala talagang konsensya ang mga ganong klaseng tao. Wala siya sa tamang pag-iisip. Anong plano mo sa mama mo? Alayan, ayoko talaga siya pag-usapan ngayon. I know that. Pero hanggang kailan to? Ha? Hindi ko rin alam. Basta hindi mo na ngayon. I understand. Alam ko yan. Pinagdaanan ko na rin naman yan dati. Kinimkim ko lang lahat, Zeynep. Ako rin ang nahirapan. Ayokong maging ganun ang buhay mo. I want you to be okay. Okay. This will pass. We'll be okay. Huwag kang aalis. Just stay here. I'm on your side. And no one can harm you when I'm on your side, okay? Alam ko. Bakit nandito ka pa? Alis na rin ako. Yildiz, puntahan natin si Zeynep bukas, ha? Mama, bigyan mo na lang muna ng oras si Zeynep. Sige, kahit sa susunod na. Sasabihan na lang kita. Mauna na ako. Ay, sala, aalis na si Mama. Ba't mo naman siya pinalis? Makinig ka sa akin, Yildiz. Sawang-sawa na ako sa lahat ng pinagkagagawa ng mama mo. Kung mapapatawad mo siya, pues ako hindi. At ayoko na makita ang pagbumuka niya dito sa bahay ko. Hindi kita pinilit mahalin siya. Respetuhin mo naman siya kahit konti. Ako ang hindi mo nire-respeto, puro ka Ender. Ba't siya nasali dito? Huwag ka nga magkungwari dyan. Hindi mo ba talaga alam na naging si Kaya at Ender dati? Tama na, Yildiz. Si Ender, wala siyang kinalaman sa problema nangyari kanina. Kaya huwag mo na siyang idadamay dito. Totoo talaga, Halit. Si Kaya ang nagpasok kay Enderton. Sila pa nung mga panahong yon. Pero hanggang ngayon pinagtatanggol mo pa rin siya. Tama na. Ako lang ang masusunod sa pamamahay na ito kahit anong mangyari. Bakit ba si Ender ang pinagbubuntukan mo ng galit, ha? Bakit ba ang hilig mo manisin ng ibang tao? Totoo ang mga sinasabi ko. Niloko ka ni Ender nung panahong yon. Bakit ka nagtitiwala sa kanya? Dapat lumayo na siya sa atin. Yildiz, pagod na ako sa mga reklamo at paninira mo kay Ender. Hindi pala importante na pinagsabay niya kayong dalawa ni Kaya dati? Tama na. Huwag ka nang magdamay ng ibang tao. So kinakampihan mo pala siya? Oo, nang hingi nga ng perang babam ko. Pero kasalanan ko ba yun? You're really not making any sense at all. I'm going to bed. Na-brainwash na siya. Matulog ka mag-isa mo.
Buti nakalabas tayo, no? Yeah, I'm happy we went out. So, anong balita? Kamusta ka? Nothing much, Jenner. Same old. Ikaw? Parehas pala tayo. Teka, Zera, bakit parang ang awkward yata ng lahat bigla ngayon? Bakit kaya ganito? Hindi rin ako sure. Parang kakaibang nakakapanibago talaga. Pero 'di ba dapat kasi friendly coffee lang, 'di ba? Yes, something like that. Tama. Hala. Zera, may dinedate ka ba ngayon? Ano? Like a boyfriend ba? No, not now. Not now, pero baka meron namang nagpaparamdam sa'yo. No. I mean, pwede in the future, pero ngayon, wala namang nanliligaw. Ganon. Mabuti naman. May pag-asa pa ako. Ibig sabihin pala, pwede pa naman ako mag-apply, di ba? I mean, sure. Why not? Of course you can. Di ba? Ano? Gusto mo bang manood ng sine mamaya, ha? O, sige. Ha? Why not? Movie lang naman yun. Oo nga naman. Para naman makapag-unwind tayo, di ba? Bilisan mo! Bilis mo! Ay, naku! Wala na! Ayan! Alas! Alas naman. Next time na lang. Ayan. Nasaan ang pera? Tinataguan mo yata ako. Ba't ko naman gagawin yun sa'yo? Inaayos ko na. Kung inaayos mo, bakit wala pa rin ngayon? Pare, may nag-abot lang ng pera sa akin kanina kaya ako pumusta. Hindi ko ginamit yung pera mo, tsaka quits lang naman. Huwag kang mag-alala, babayaran kita. May manugang ako. Mayaman siya, uutang ako sa kanya bukas. Makinig ka, Mustafa. Ano yan, pare? Bibigyan kita hanggang bukas. At kapag hindi mo ko binayaran, bukas ay magiging huling araw mo na. Nakuha mo yan? Oo, pare.